Hello Sir Paul. Matanong ko lang kayo. Sinong naniniwala sa mga aswang? Sinong hindi naniniwala sa mga aswang? Sigurado ako. Hati yan. Pero palagi ko rin, mas lamang yung mga hindi. Dahil ako, bago ko naranasan ng kwentong ito, hindi ako naniniwala sa mga ganitong kwento. Lalong-lalo na sa mga engkanto, multo, lalong-lalo na sa aswang. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Karen. 50 plus years old na po sa panahon na ito. Pero ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay nangyari noong dalaga pa po ako. Nangyari po ito sa probinsya po namin sa Mindoro. Kung saan na eksakto, syempre hindi ko na lang po sasabihin. Noong kapanahunan po na ito, 4th year high school po ako. At hindi naman po sa pagmamayabang, marami akong manliligaw nito. Muli, hindi naman sa pagmamayabang, medyo may angking ganda kasi ang inyong lingkod. Mahaba ang buhok ko na kulay itim. Matangkad din po ako. Morena pero makinis po ang aking balat. Matalino rin po ako sa aking paaralan. Maganda rin po ang aking boses at sumasali din po ako sa mga beauty contest na dinarayo ko pa sa iba't ibang mga pesta dito sa aming bayan. At ang ilan sa mga yun, nanalo po ako. Ika nga ng iba, ako raw yung perfect na babae noon. Beauty with brains. At dahil nga po doon, marami talaga ang nanliligaw sa akin. Ako naman, ine-entertain ko naman sila. Hindi naman ako sarado sa mga ganung bagay. Pero ang lagi kong sinasabi sa kanila, huwag ka ako silang aasa. Pwede po silang manligaw. Pero hindi ko sinisiguro na sasagutin ko sila. Unless magustuhan ko sila. Akala ko kasi tama po yung ginagawa ko noon. Yung sabay-sabay na maraming nanliligaw sa akin. Mali pala. Dapat isa-isa lang. Well, sorry po Bata pa po kasi ako noon at masyadong immature pa. Masyado akong natutuwa sa kagandahan ko. Na hinahabol-habol ako ng mga kalalakihan. Natutuwa ako sa mga binibigay po nila. Anyway, isa po sa mga masugid na manliligaw sa amin, ang kababata kong si Tonyo. Heto pong si Tonyo, sa totoo lang, makailang ulit ko nang sinabi sa kanya na binabasted ko siya. Friends lang kako kami, best friends actually. Pero kahit ilang ulit kong binasted si Tonyo, hindi pa rin daw siya tumitigil. Hanggat hindi ko raw siya sinasagot, o kaya naman daw wala pa akong nobyo, hindi raw siya titigil. Ako naman po, hindi ako naiinis kay Tonyo. Kasi kababata ko po talaga ito, kaibigan ko, at yung panliligaw niya, talagang nakakatuwa. Kumbaga parang magkaibigan pa rin kami. Hindi rin naman siya nakakairita. Sadyang hindi ko lang talaga siya gusto noon. Hindi ko siya gustong maging nobyo, kaibigan lang. Tsaka nilinaw ko rin naman sa kanya yon, at okay lang din naman sa kanya na gano'n ang setup naming dalawa. Anyway, heto na nga. Isang araw po noon, naglalakad po kami ni Tonyo papasok ng eskwela. Bali ka-classmate ko rin po pala siya. At araw-araw, magkasama talaga kaming dalawa. Kasi magkapit bahay kami. Magkaibigan din po ang mga magulang namin. So heto na nga. Habang naglalakad nga kami, laking gulat na lang po naming dalawa nang meron pong humintong magarang sasakyan doon sa gilid namin. Bumukas po ang pintuan nito at bumaba ang isang binata na kung hindi ako nagkakamali, anak ng isang mayamang pamilya doon po sa kabilang bayan. Hindi ko na lang sasabihin kung sino siya. Basta kilalang kilala po siya. Kilalang kilala ang pamilya niya. Guwapo ang lalaking ito. Ang lalaking ito ay kolehiyo na sa mga pagkakataon na iyon. Galing ibang bansa rin ito. Kumbaga, sa Amerika daw siya nag-high school at doon magka-college sa Mindoro. Ang pinagtataka namin ni Marlo noon, bakit huminto siya? Tapos po, sa amin po ang direksyon niya. Nagulat pa nga ako nang bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Ngumiti pa nga siya sa akin.
Hi, ikaw ba si Karen? Nagtaka ko. Papaano niya ako nakilala? Oo. Pwede bang makipagkilala? Kilala na kita eh. Ikaw yung anak ng mayaman sa kabilang bayan. Ganun ba? Alam ko, mabibigla ka sa sasabihin ko pero pwede ba akong manligaw sa'yo? Matagal na kitang gusto eh. Sa pananatili ko rito ng ilang buwan, ilang beses na kitang nasusulyapan sa mga sinasalihan mong patimpalak. Nagustuhan kita at ngayon lalakasan ko na ang loob ko. Gusto sanang kitang ligawan. Ewan ko Sir Paul pero sa lahat po ng lalaki nagsabi sa akin ng ganoon, si Marlon lang po ang nagpatibok ng puso ko, ang nagpangiti sa akin. To cut the long story short, hindi na ako nagpakipot pa. Ewan ko pero nagustuhan ko po si Marlon noon at pinayagan ko po siya manligaw sa akin. Araw-araw po, sinusundo at hinahatid niya ako papasok ng eskwelahan. At sa pagkakataon naman na yon, sa hindi ko malamang dahilan, sumasama rin po si Tonyo sa amin. Ultimo doon sa sasakyan nga, nandoon din siya sa loob. Hindi ko naman siya mapigilan kasi utos din ng tatay ko yun eh. Hindi rin naman po tumututol si Marlon. Okay lang sa kanya. Ang turing niya lang po kay Tonyo, kaibigan. Lumipas po ng lumipas sa mga araw. Isang araw po, in-invite po ako ni Marlon sa kanilang bahay. Ako naman, nagpaalam ako sa mga magulang ko. Ang sabi naman ni tatay, papayag lang daw siya kapag kasama si Tonyo. Ako naman wala akong nagawa kasi yung tatay ko, kay Tonyo lang po nagtitiwala. Nang sabihin ko naman yun kay Marlon, okay lang din naman sa kanya. Walang problema. Fast forward po. Nandun na po kami nito sa bahay ni na Marlon. Malaki, magara, sosyal ang bahay nila. Totoo nga, isa sila sa mga mayayaman ng Mindoro. Akala ko noon ipapakilala ko ni Marlon sa mga magulang niya. Pero that time, sa laki ng bahay po nila, bukod tangi na siya lang po ang tao doon. Buti na lang talaga pinasama ako ng tatay mo. Kung hindi, susuluhin ka niya dito. Ano ka ba? Huwag mo naman pag-isipan ng ganyan si Marlon. Alam mo, hindi talaga maganda yung kutob ko dyan sa lalaking yan eh. May balak na masama yan sa'yo. Nasabi ko sa'yo. Nasa pagkainan kami noon. Hinihintay po namin si Marlon. Nahinto naman kami sa pag-uusap nang bigla na po siyang dumating. May dala-dala na po siyang mga pagkain. At napalunok pa nga ako nun dahil nakita kong steak po pala ito. Ang sarap, ang bango. Tatlo pa nga yun eh, tigi-isa kami. Si Marlon naman, nakita kong masama pa rin ang tingin. Sana magustuhan niyo tong steak, ako nagluto niyan. But before we eat guys, saglit lang may kukunin pa akong sauce, okay? Umalis pong muli si Marlon at pagkatapos naman noon, hetong si Tonyo, tumayo, may dinukot sa kanyang bulsa at laking gulat ko nang maglabas po siya ng kalamansi. Hoy, anong ginagawa mo? Sandali lang, tignan natin. Iba yung kutob ko rito. Hiniwa po ni Tonyo ang kalamansi niya at walang ano-ano, pinatak niya po doon sa may steak. Napatawa pa nga ako nun kasi ang alam ko, sa steak hindi naman po sinasawsawa ng kalamansi at toyo yun. Baka kako, ganun ang iniisip na Tonyo. Pero nawala na lang po ang pagtawa ko nang sa isang iglap, yung karne po ng steak, bigla pong nanginig-ginig at nagbago. Mula po sa nakakatakam na steak, bigla po itong napalitan ng laman. Hindi ko naman po mawari kung anong klaseng laman yon. Kakaiba. Hindi siya karne ng baboy. Hindi rin siya karne ng manok. Lalong-lalo na ng baka. Yung mabangong amoy, napalitan na nakakasulasok na amoy. Nakakasuka. Yung parang nabubulok. Tapos, unti-unti na rin pong naglabasan ng mga uod mula doon. Hindi pa po nakontento si Tonyo.
Naglabas pa siya ng mga kalamansi. Pinatakan niya rin po yung steak ko, pati steak ni Marlon. At ganun din po ang nangyari. Sinasabi ko na nga ba, nalinti ka na. Hinila po ako ni Tonyo. Mabilis kaming lumabas doon sa may malaking bahay ni Marlon. At habang tumatakbo, piniliwanag niya sa akin ang lahat. Aswang yun! Aswang yun si Marlon! Yung karne yun ng tao! Kagaya ng sabi ko sa inyo, hindi naman talaga ako naniniwala sa mga ganoong kwento. Pero dahil saksihan ko mismo na para bang magic na nagbago ang karne, inaniwala na talaga ako. Imposible naman kasi. Paano mangyayari ang ganoon? Takbo lang kami ng takbo noon. Hanggang sa hindi nagtagal, nakabalik po kami sa amin. Pagkadating nga po namin sa amin, saktong nandoon ang mga magulang naming dalawa. Nagkukwentuhan. Sinabi naman po ni Tonyo ang nangyari at miski sila, hindi makapaniwala. Ang tatay po ni Tonyo, isa pong albularyo at doon niya piniliwanag ang lahat. Malaki daw ang tsansa na aswang si Marlon at balak niya raw kaming yang gawin. Pero pwede niya raw kaming biktimahin, kainin o di naman kaya hawaan ng pagkaaswang. Takot na takot ako noon. Lalo pa, naniwala din naman po ang tatay ko. At isa pa, hindi rin naman gagawa ng kwento ang tatay ni Tonyo, si Tito Tinong. Akala po namin, babalik po sa lugar namin si Marlon para puntahan ako. Pero, hindi na po siya nagbalik pa, kailanman. Ang huling balita namin, lumipad na raw po pabalik ng Amerika si Marlon. Habang ang pamilya niya naman patuloy lang pong nakatira doon sa Mindoro. Honestly, hanggang sa ngayon po, hetong pamilya po ni Marlon nandito pa rin po. Isa sa mga pinakamayayaman sa Mindoro. At alam niyo ba, ilan sa kanila pumasok na rin po sa politiko. Dito syempre, sa Mindoro, hindi lang namin alam kung maging ang kamag-anak niya ay mga aswang. Mas ang sigurado lang kami, si Marlon po ay aswang. Hanggang sa puntong ito, wala kaming ideya kung nagbalik na ba siya ng Pilipinas o sa Mindoro. Basta kami, wala na kaming pakialam sa kanya. Siya nga pala, ang nakatuluyan ko, walang iba, kundi si Tonyo. Sa dinami-dami ng manliligaw ko, doon pa talaga ako sa kinaayawan ko bumagsak. Anyway, hindi naman ako nagsisisi kay Tonyo. Pogi naman siya, masipag, matalino. Maganda ang buhay namin ngayon. At isa pa, kung hindi sa kanya, baka wala na ako ngayon. Baka mamaya, either kinain niya na ako nun, o di naman kaya, naging aswang na rin ako. Anyway, ako po muli si Karen. Maraming salamat po. Shoutout pala kay Habi Tonyo. Shoutout din sa mga anak namin. Kay Tanika, kay Kira, kay Kati, at kay Stako. I love you guys. Nga pala, Merry Christmas po sa ating lahat. Happy New Year niya rin po.